Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Elisa. At ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hindi lang tungkol sa pera o sa isang bahay. Ito ay tungkol sa isang uri ng sakit na tanging pamilya lang ang kayang magbigay. Ang lahat ay nagsimula sa araw ng libing ng aking biyenan, si Nanay Cora. Basang-basa ako sa ulan, pagod ang katawan, at wasak ang puso. Pero pagpasok ko sa pinto ng sarili kong pamamahay, ang sumalubong sa akin ay hindi yakap o pakikiramay. Ang sumalubong sa akin ay ang aking asawang si Ramon, ang aking hipag na si Cristina, at ang sarili kong anak, ang kaisa-isa kong anak na si Paolo. May kasama silang isang abogado na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Nakaupo ang asawa ko sa paboritong upuan ni Nanay Cora. Isang upuan na sagrado na kahit kailan ay hindi niya pinangahasang upuan habang nabubuhay pa ang kanyang ina. Pero ngayon, doon siya nakaupo, parang isang hari sa kanyang trono. Walang bumati sa akin, walang tumayo. Tiningnan lang nila ako, mula ulo hanggang paa, na para bang isa akong dayuhan, na para bang isa akong kasambahay na pumasok nang walang paalam. At doon, habang tumutulo pa ang tubig ulan mula sa aking damit, sinabi ng aking asawa ang mga salitang yumurak sa aking pagkatao. Sabi niya, iniwan sa akin ni Nanay ang lahat. Malamig, walang emosyon. Mayroon kang 48 oras para mag-impake at umalis. 48 oras sa harap ng sarili kong anak, na ni hindi man lang makatingin sa aking mga mata. Sa harap ng isang estranghero. Ang kahihiyan, ang hiya na naramdaman ko sa mga sandaling iyon ay mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng aking biyenan. Pinalalayas ako sa sarili kong bahay ng mga taong pinagsilbihan ko buong buhay ko. Isang sampal iyon na nagsasabing wala akong halaga, na ako ay walang utang na loob dahil sa pag-aakalang may karapatan ako doon. Sa loob ng 23 taon, ako ang naging ilaw ng tahanan sa bahay na iyon. Lalo na sa huling 10 taon, mula nang ma-stroke si Nanay Cora, ako ang nag-iisa. Ako ang nag-iisang gumigising sa gitna ng gabi para iposisyon siya, para hindi siya magkasugat. Ako ang nagpapakain, nagpapaligo, nagbibihis. Isinakripisyo ko ang aking karera bilang isang nurse para maalagaan siya dahil sabi ng asawa ko, pamilya dapat ang nag-aalaga, hindi ibang tao. Ngunit nasaan sila? Nasaan si Ramon habang pinupunasan ko ang mga luha ni Nanay sa tuwing nalulungkot siya? Nasaan si Cristina habang sinusubuan ko ang kanyang ina ng pagkain na hindi na niya kayang nguyain? At nasaan si Paolo habang hawak ko ang kamay ng kanyang lola sa mga araw na hindi na niya kami makilala? Lahat sila ay may sariling buhay. Lahat sila ay abala, walang pakialam. Para sa kanila, ang pag-aalaga kay Nanay ay obligasyon ko. Isang trabaho na hindi kailangang pasalamatan. Ang bahay na iyon, bawat sulok ay may alaala ng aking pag-aaruga. Pero para sa kanila, isa lang itong ari-arian. Isang premyo na kailangan nilang makuha. At sa araw na iyon, matapos ang 10 taon ng aking buhay na ibinigay ko sa kanilang ina, ang halaga ko sa kanila ay 48 oras para maglaho. Tumayo ako doon, basang-basa, nanginginig. Pero hindi ako umiyak sa harap nila. Hindi ako nagmakaawa. Tumango lang ako at sinabing, naiintindihan ko. Nakita ko ang gulat sa kanilang mga mukha. Siguro, inaasahan nilang magwawala ako. Naluluhod ako at magmamakaawa. Pero hindi nila alam na habang sila ay abala sa kanilang kasakiman, may isang bagay na ipinagkatiwala sa akin si Nanay Cora. Isang bagay na mas matimbang kaysa sa pekeng papel na hawak nila. Umakyat ako sa aming kwarto at kinuha ang aking maleta. Nag-impake ako ng ilang damit, ilang litrato, at isang maliit, selyadong sobre. Ang sobreng iyon ang aking lihim na yaman. Iyon ang aking trump card. Akala nila, isa lang akong piyesa sa laro nila. Isang matandang babae na madaling itapon at kalimutan. Isang alipin na tapos na ang serbisyo. Pero hindi nila alam na ang babaeng pinalalayas nila nang walang awa
ay may hawak na susi sa kanilang pagbagsak. Ang babaeng itinuring nilang mahina ay malapit ng maging mangangaso. Habang naglalakad ako palabas ng pintuan ng bahay na iyon sa huling pagkakataon, dala ang aking maliit na maleta. May isang pangako sa aking puso. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi lang ito tungkol sa bahay o sa pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aking dangal. Ang dangal na sinubukan nilang yurakan, ang dignidad na kanilang binalewala. Ipinapangako ko, hindi ako mananatili sa dilim. Hindi ako mananahimik. Ibabalik ko ang nararapat sa akin. At sa proseso, bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang aral tungkol sa paggalang, sa utang na loob, at sa tunay na kahulugan ng pamilya. Isang aral na ikukwento nila hanggang sa kanilang mga apo. Ang hustisya ay darating. At hindi ito magiging tahimik. Ito po ang simula ng aking kwento. Marahil, mayroon din sa inyo na nakaranas ng ganitong sakit na maramdamang estranghero ka sa sarili mong tahanan o mabaliwala ng mga taong minahal mo. Kung ang kwentong ito ay tumagos sa inyong puso, sana po ay i-like ninyo at i-share ang video na ito para marating natin ang iba pa na nangangailangan ng lakas ng loob. At sana po, mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Kwentuhan nyo naman ako. Anong aral ang natutunan ninyo sa mga pagsubok ng pamilya? At syempre, sabihin nyo rin po sa akin, saan po kayo nanonood? Gusto kong malaman kung hanggang saan nakarating ang tinig nating lahat. Samahan nyo po ako sa aking paglalakbay. Maraming salamat po. Nakaupo ako sa maliit na upuan, ang tanging natitirang espasyo sa sala ng sarili kong tahanan. Ramdam ko pa rin ang lamig at pagod mula sa libing. Pero mas nangingibabaw ang lamig na nagmumula sa mga taong kaharap ko. Ang aking asawa, si Ramon, ay nakaupo pa rin sa silya ni Nanay Cora. Tila ba matagal na niyang pinangarap ang posisyong iyon. Ang hipag kong si Christina ay may hawak na folder at ang mukha niya ay walang mababakas na anumang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang ina. Tanging pananabik at ang anak ko, si Paolo, ay nananatiling nakayuko. Iniiwasan ng aking mga mata na para bang kinakain siya ng hiya o marahil ng pagkakasala. Binuksan ni Christina ang folder. Ang kaluskos ng papel sa tahimik na sala ay parang tunog ng isang sentensya na malapit ng igawad. Sinabi niya na may halong pagmamalaki sa kanyang boses. Nakita ko ang huling habilin ni nanay. Aniya pa, nasa drawer niya lang, kasama ng mga gamot niya. Sa simpleng salitang iyon, tila ba gusto niyang ipamukha sa akin na ako na araw-araw na nag-aasikaso sa mga gamot na iyon ay naging bulag. Nasa ilalim ng aking pangangalaga, may isang sikretong nabuo na laban sa akin. Nagsimulang manikip ang dibdib ko. Maraming gabi kaming nag-usap ni Nanay Cora tungkol sa kanyang huling habilin. Mga gabing mahaba kung kailan ako lang ang kasama niya, habang mahimbing na natutulog si Ramon at matagal nang hindi sinasagot ni Christina ang mga tawag ng kanyang ina. Sinasabi niya noon, "Elisa, anak, para sa iyo ang bahay na ito. Ito lang ang paraan para masuklian ko ang lahat." Ang mga salitang iyon, naging abo na lang ba lahat? Nagpatuloy si Christina, habang ang daliri niya ay dahan-dahang dumadaos-dos sa papel. Bawat pag-usad ng kanyang daliri ay parang isang patalim na unti-unting lumalapit sa aking puso. Ipinamana ni nanay ang bahay na ito kay Kuya Ramon, aniya. Ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Kasama na rin ang lahat ng kanyang ipon na nagkakahalaga ng 25 milyong peso. 25 milyon. Isang halaga na hindi ko kailanman nakita o nahawakan sa buong buhay ko. Isang halaga na ngayon ay naghihiwalay sa akin at sa pamilyang binuo ko. Tila umikot ang aking paningin. Napakapit ako sa upuan para hindi ako matumba. Lahat ng sakripisyo, lahat ng puyat, lahat ng pagod, nawalan ng saysay sa isang iglap. Pero hindi pa siya tapos. May bahagi pa para sa akin. Tumingin siya sa akin at sa likod ng kanyang madilim na salamin, nasinagan ko ang anino ng aking sarili maputla, talunan at naguguluhan. Sinabi niya,
sa tono na parang nagbibigay ng limos. At para sa iyo, Elisa, nag-iwan si nanay ng 250,000 peso. Sandali siyang tumigil para lasapin ko ang bawat salita para sa iyong serbisyo. Serbisyo, ang isang salitang iyon ay sumira sa lahat. Hindi pagmamahal, hindi pag-aaruga, hindi pamilya, kundi serbisyo. Parang isang kasambahay na binabayaran pagkatapos ng kanyang kontrata, 250,000 peso. Iyon pala ang halaga ng 10 taon ng aking buhay. 10 taon ng paggising, kada 3 oras, para lang itagilid ang kanyang katawan at hindi siya magkalagnat. 10 taon ng pagdurog ng pagkain at pagpapakain sa kanya, gamit ang tubo dahil hindi na niya kayang lumunok. 10 taon ng pagpapaligo, pagbibihis, pag-aasikaso sa napakaraming gamot, pagmamaneho papunta sa doktor, pag-upo sa tabi niya habang dumadaan siya sa chemotherapy at radiation. 10 taon ng paghawak sa kanyang kamay sa mga huling araw ng kanyang buhay, kung kailan ang bawat paghinga ay isang pakikipaglaban. Lahat ng iyon, nagkakahalaga lang pala ng suweldo ng isang katulong. Hindi iyan totoo, sabi ko. Halos pabulong na lang. Ang lakas ko ay tila sinipsip ng sahig. Sinabi sa akin ni Nanay Cora, ngunit pinutol ako ng aking asawa. Sabi ni Ramon, sa boses na hindi ko na makilala. Marami ng gamot na iniinom si nanay noon, Elisa. Hindi na malinaw ang pag-iisip niya. Ang mga salitang iyon ay isang malaking kasinungalingan. Isa itong pagtatangka na burahin ang alaala ng ina na pareho naming minahal. Malinaw na malinaw ang pag-iisip niya. Giit ko. Pilit na ibinabalik ang lakas sa aking boses. Sinabi niya sa akin na sa akin mapupunta ang bahay. Sabi niya, iyon lang ang tama at nararapat. Pero parang nagsasalita lang ako sa hangin. Ang katotohanan ko ay walang halaga laban sa papel na hawak nila. Wala namang nakasulat dito tungkol dyan. Mabilis na sagot ni Christina. Tinatapik-tapik pa ang papel. Nandito lahat, Elisa. Itim sa puti. Ang abogado, na kanina patahimik, ay biglang umubo para makuha ang aming atensyon. Tumingin siya sa akin, walang emosyon. Sinabi niya, Ginang, ako po si Attorney Mendoza. Narito po ako para saksihan ang pagbasa ng testamento at para formal na ipaalam sa inyo na mayroon kayong 48 oras para lisanin ang lugar na ito. Inulit niya ang hatol. 48 oras. Tumingin ako sa anak ko, kay Paulo, ang huling pag-asa ko. Paulo, anak, nagmamakaawa ang aking mga mata. Ngunit nanatili siyang nakayuko, nakatingin sa kanyang mga kamay na para bang iyon ang pinaka-interesanting bagay sa mundo. At nang sa wakas ay magsalita siya, ang mga salita niya ang tuluyang pumatay sa aking puso. Sinabi niya, sabi po ni Papa, iyan daw po ang gusto ni Lola. Iyon na iyon. Ang hatol ay naibigay na, at ang sarili kong anak ay isa sa mga hukom. Matapos ang hatol, parang biglang nawalan ng hangin sa buong silid. Ang bawat paghinga ko ay mabigat, parang may nakadagan sa aking dibdib. Ang sinabi ng aking anak na si Paulo, na iyon daw ang gusto ng kanyang lola, ay tumatak sa aking isipan na parang isang markang hindi na mabubura. Paano nila nagawang baluktutin ang lahat? Paano nila nagawang gamitin ang pangalan ng isang taong hindi na kayang ipagtanggol ang sarili? Sa puntong iyon, isang galit na hindi ko pa naramdaman sa buong buhay ko ang nagsimulang umusbong sa loob ko. Isang galit na nagbigay sa akin ng lakas. Tumayo ako. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga binti pero hindi ko iyon ipinakita. Tiningnan ko silang lahat ang aking asawa na nakaupo sa trono ng kanyang ina. Ang aking hipag na may ngiting tagumpay sa likod ng kanyang madilim na salamin at ang aking anak na duwag. At sinabi ko ang mga salitang matagal ko nang gustong sabihin. 6 na buwan, sabi ko. At ang boses ko ay matatag. 6 na buwan na hindi siya dinalaw ng sarili niyang anak bago siya namatay. Tumingin ako kay Ramon. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. At ikaw, Christina, pagpapatuloy ko, kailan ang huling beses na tinawagan mo ang iyong ina para kamustahin lang siya at hindi para manghingi ng pera?
Nakita ko siyang napalunok. Nasaan kayong lahat? Ang boses ko ay nagsimulang tumaas. Nasaan kayo noong umiiyak siya tuwing 3:00 ng madaling araw dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya? Nasaan kayo noong hindi na niya maalala ang sarili niyang pangalan? At ang tanging hinahanap niya ay kayo. Nasaan kayo habang ako, na hindi niya kadugo, ang humahawak sa kanyang kamay at nagsasabing, "Nandito lang po ako, nanay. Hindi kita iiwan." Ang bawat salita ay may kasamang sakit at pait na naipon sa loob ng 10 taon. Ngunit bago pa man ako makapagpatuloy, biglang tumayo si Ramon. Mas matangkad siya sa aking pagkakaalala, o marahil ako ang lumiliit sa bawat sandaling lumilipas. Sabi niya sa isang boses na naguutos, "Elisa, tama na. Ito ang gusto ng aking ina." Paulit-ulit niyang sinasabi iyon. Ito ang gusto ng aking ina. Na para bang, kung uulitin niya ito ng maraming beses, magiging totoo. Kunin mo na ang 250,000 mo. Si Paulo ay sa amin sasama. Mag-impake ka na at umalis. Sa amin, ang salitang iyon, muli niya iyong ginamit. Isang bagong pamilya na binuo nila sa ibabaw ng aking mga abo. At ako ang tagalabas. Ako ang kailangang itapon. Tumingin ako sa kanilang lahat sa huling pagkakataon. Walang awa, walang pagsisisi. Sila ay mga estranghero na lang sa akin. Tumalikod ako at dahan-dahang naglakad paakyat sa hagdanan. Bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat hakbang ay isang paalam sa buhay na akala ko ay sa akin. Pumasok ako sa kwarto namin ni Ramon. Isang kwartong naging saksi sa maraming gabing wala akong tulog. Mga gabing nakikinig ako sa baby monitor na inilagay ko sa kwarto ni Nanay Cora, handang tumakbo anumang oras na kailanganin niya ako. Binuksan ko ang aparador at kinuha ang aking lumang maleta. Sinimulan kong mag-impake. Isinilid ko ang aking mga damit, ang aking uniforme bilang nurse na 10 taon nang hindi nagagamit, isang simbolo ng buhay na tinalikuran ko para sa kanila. Isinilid ko ang maliit na kahon ng alahas na bigay sa akin ni Nanay Cora noong aking 50 kaarawan. Isinilid ko ang mga photo album na gusto nang itapon ni Ramon dahil nasa digital na naman daw lahat. Para sa kanya, mga basura na lang iyon. Para sa akin, iyon ang mga natitirang kayamanan ko. At habang ginagawa ko ito, isang alaala ang biglang bumalik sa aking isipan. Isang alaala na nagbigay sa akin ng kakaibang pag-asa. 3 araw bago pumanaw si Nanay Cora, may isang sandali ng kalinawan sa gitna ng kanyang paghihirap. Bigla niyang hinawakan ang aking kamay. Ang kanyang hawak ay mahigpit, puno ng isang lakas na hindi ko inaasahan. Tumingin siya sa aking mga mata, at sa mga matang iyon, nakita ko ang takot pero mas nangingibabaw ang determinasyon. Bumulong siya at ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. "Elisa, aniya, ang mga anak ko, hindi sila mabubuting tao. Ngayon ko lang nakita ng malinaw. Patawarin mo ako." Pilit kong pinigilan ang aking mga luha. Sabi ko, "Huwag po ninyong sabihin iyan, nanay. Pagod lang po sila." Pero umiling siya. "Huwag mo na silang ipagtanggol," sabi niya. "Buong buhay mo, palagi mo na lang ipinagtatanggol ang lahat. Oras na para may magtanggol naman sa iyo." Mula sa ilalim ng kanyang unan, may kinuha siyang isang sobre. Isang puting sobre na medyo lukot na. Idinikit niya ito sa aking palad. "Huwag mong bubuksan ito hanggat hindi pa ako nawawala," sabi niya. At ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Ipangako mo sa akin, Elisa. Ipangako mo." At nangako ako. Itinago ko ang sobreng iyon. Ni hindi ko ito binuksan kahit noong libing. Kahit na ang buong katawan ko ay sumisigaw na gusto nang malaman ang laman nito. Ngayon, habang inilalagay ko ang mga huling gamit sa aking maleta, nakita ko ang sobreng iyon sa ilalim. Nakaselyo pa rin. Ang aking pangako kay Nanay Cora ay buo pa. Kinuha ko ito at inilagay sa pinakailalim ng aking maleta, sa ilalim ng lahat ng damit at alaala. Ito na lang ang natitira sa akin. Isang lihim, isang pangako. At sa kaibuturan ng aking puso, naramdaman ko na ito rin ang aking magiging kaligtasan.
48 oras. Iyon ang ibinigay nilang taning sa akin at ginamit ko ang bawat segundo nito. Hindi para magluksa o magmukmok, kundi para magplano. Sa loob ng 2 araw na iyon, para akong anino sa bahay na dati ay sa akin. Bawat galaw ko ay maingat, bawat kilos ay may layunin. Nakikita ko sila, ang aking asawa at ang kanyang kapatid, na nag-uusap ng pabulong. Tinitingnan nila ang mga gamit ni Nanay Cora na para bang mga premyo sa isang paligsahan. Pinag-uusapan kung alin ang ibebenta at kung alin ang itatapon. Ako naman ay tahimik lang na nag-iimpake, hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Hindi nila alam na sa bawat damit na tinutupi ko, ang isip ko ay naglalakbay, nagbabalik tanaw, at naghahanda. Nang matapos ang 48 oras, iniwan ko ang susi sa mesa at lumabas ng bahay nang hindi lumilingon. Dala ko lang ang isang maleta at ang 250,000 peso na inilipat ni Christina sa aking bank account, ang halaga ng aking serbisyo. Sumakay ako ng taxi at nagpahatid sa isang murang motel sa tabi ng highway. Amoy yosi at bleach ang kwarto. Maingay ang aircon. Ngunit para sa akin, ito ay isang santuwaryo. Dito, malaya ako sa kanilang mga mapanghusgang mata. Dito, maaari na akong mag-isip ng malinaw. Sa unang 2 araw sa motel, wala akong ginawa kundi matulog, kumain ng tinapay, at tumitig sa kisame. Hinayaan ko ang sarili kong maramdaman ang lahat ng sakit. Ang pait ng pagtataksil, ang lungkot ng pag-iisa, ang galit sa kawalang katarungan. Hinayaan kong umagos ang mga luha na matagal kong pinigilan. At nang maramdaman kong paubos na ang aking luha at napalitan na ito ng isang matibay na determinasyon, alam kong handa na ako. Sa 3 araw, umupo ako sa gilid ng kama at kinuha ang aking maleta. Maingat kong inilabas ang mga damit hanggang sa makita ko ito sa ilalim. Ang puting sobre. Ang lihim na pangako ni Nanay Cora. Nanginginig ang aking mga kamay habang dahan-dahan kong sinisira ang selyo. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas, isang halo ng takot at pag-asa. Sa loob ng sobre, may 3 bagay. Isang susi, isang maliit na papel na may sulat kamay, at isa pang papel na may pangalan at numero. Ang susi ay may kasamang maliit na tag na may nakasulat na First National Bank, Safety Deposit Box 342. Ang sulat kamay sa papel ay sulat ni Nanay Cora. Kahit nanginginig, malinaw ang bawat letra. Nakasulat dito, Elisa anak, alam kong gagawin nila ito. Kilala ko ang aking mga anak, kaya naghanda ako. Huwag kang mag-alala, magtiwala ka lang sa akin. Ang totoong huling habilin ay nasa loob ng kahon. May video recording din ako. Tawagan mo si Attorney De Leon. Ang numero niya ay nasa loob din ng kahon. Patawarin mo ako kung kailangan mo pang pagdaanan ito. Karapat-dapat ka sa lahat ng pagmamahal at yaman sa mundo. Nagmamahal, Cora. Binasa ko ang sulat ng paulit-ulit. Bawat salita ay parang isang yakap mula sa kanya. Hindi niya ako pinabayaan. Kahit sa kabilang buhay, patuloy niya akong ipinaglalaban. Ang mga luhang pumatak sa papel ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. Si Nanay Cora, ang babaeng inalagaan ko, ay siya palang nag-aalaga sa akin ngayon. Siya ang nag-iwan sa akin ng sandata para sa laban na ito. Matagal akong nakaupo lang, hawak ang sulat at ang susi ng katotohanan. Pagkatapos ng ilang sandali, kinuha ko ang aking telepono. Nanginginig pa rin ang aking mga daliri habang tinatype ko ang numero ni Attorney De Leon. Sa bawat ring ng telepono, lalong bumibilis ang tibok ng aking puso. At nang sa wakas, ay may sumagot. Isang boses ng isang matandang lalaki ang aking narinig. De Leon Law Office. Huminga ako ng malalim at sinabi, "Ako po si Elisa. Ipinapatawag po ako ni Corazon Reyes." Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya. At pagkatapos, ang boses ng abogado ay naging malumanay at puno ng paggalang. Sinabi niya, "Ginang Elisa, hinihintay ko po ang tawag ninyo." Sa mga salitang iyon, naramdaman ko, hindi na ako nag-iisa sa laban na ito.
Kinabukasan, nagbihis ako ng pinakamatinong damit na dala ko. Sumakay ako ng jeep papunta sa lumang distrito ng syudad, kung saan matatagpuan ang opisina ni Attorney De Leon. Ang opisina niya ay nasa itaas ng isang panaderya na nagbebenta ng paboritong arroz caldo ni Nanay Cora. Habang umaakyat ako sa makitid na hagdanan, naamoy ko ang pamilyar na bango ng lugaw at parang naramdaman ko ang presensya ni Nanay sa aking tabi. Ginagabayan ako. Ang opisina ni Attorney De Leon ay simple lang, puno ng mga libro. Siya ay isang matandang lalaki, marahil nasa 70 anyos na may mga matang puno ng kabaitan at isang ngiti na nakakapanatag ng loob. Sinalubong niya ako ng isang mahigpit na kamay. "Ginang Elisa, tuloy po kayo," aniya. "Kanina pa po kita hinihintay." Dinala niya ako sa isang conference room. Sa gitna ng mesa ay may isang metal na kahon, isang safety deposit box. 8 buwan na ang nakalipas nang pumunta dito sa akin si Ginang Cora pagsisimula ni Attorney De Leon. Malinaw na malinaw ang kanyang isip at napakatatag ng kanyang desisyon. Alam na niya kung ano ang posibleng mangyari. Inabot ko sa kanya ang susi na galing sa sobre. Isinuksok niya ito sa kahon at sa isang pag-click, bumukas ito. Ang tunog na iyon, parang tunog ng pagbubukas ng isang bagong kabanata sa aking buhay. Sa loob ng kahon, mayroong isang makapal na folder, isang selyadong sobre, at isang maliit na USB drive. Kinuha ni Attorney De Leon ang sobre. "Ito," sabi niya, "ang tunay, opisyal, at legal na huling habilin ni Corazon Reyes na isinagawa noong 15 ng Hunyo ng nakaraang taon. Sinaksihan ko ito mismo, kasama ang 2 pa sa aking mga kasamahan. Ito ay notaryado at nakarehistro sa korte." Binuksan niya ang sobre at nagsimulang magbasa. Ang bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay musika sa aking pandinig. "Ang bahay ay sa akin, hindi kay Ramon, sa akin." Isang malaking bahagi ng kanyang ipon na nagkakahalaga ng 20 milyong peso ay sa akin, hindi kay Ramon, sa akin. Si Ramon at Cristina ay makakatanggap ng 500,000 peso bawat isa, ngunit may isang napakahigpit na kondisyon. Hindi sila makakatanggap ng kahit isang sentimo kung susubukan nilang kwestiyonin ang testamentong ito. At ang aking anak, si Paulo, ay makakatanggap ng 4 milyong peso sa isang trust fund na makukuha niya pagsapit niya ng 25 taong gulang. Hindi ako makapaniwala. Ang lahat ng sinabi sa akin ni Nanay Cora ay totoo. Hindi siya nalilito. Hindi siya nagkamali. Mahal niya ako. Pero mayroon silang hawak na testamento. Sabi ko, ang boses ko ay nanginginig pa rin. Isang pekeng dokumento. Mahinang sagot ni Attorney De Leon. At ang pamemeke ng isang legal na dokumento ay isang malaking krimen. Inaasahan na ni Ginang Cora na gagawin nila ito, kaya gumawa siya ng mga karagdagang hakbang. Kinuha niya ang USB drive at isinaksok sa isang laptop sa mesa at sa isang iglap. Ang mukha ni Nanay Cora ang bumungad sa screen. Nakaupo siya sa mismong conference room na ito. Suot ang asul na kardigan na ibinigay ko sa kanya noong Pasko. Pagod ang kanyang itsura, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Nagsalita siya, diretsyong nakatingin sa kamera. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Sa sinumang kinauukulan, pagsisimula niya, "Ako si Corazon Reyes, nasa tamang pag-iisip. Ginagawa ko ang video na ito para masigurado na ang aking mga huling kahilingan ay malinaw at hindi maaaring baluktutin o manipulahin ng kahit sino." Huminga siya ng malalim. Ang aking anak na si Ramon at anak na si Cristina ay matagal nang wala sa aking buhay. Malinaw nilang ipinaramdam na ang pag-aalaga sa akin ay isang pabigat na hindi nila kayang pasanin. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Ang aking manugang, si Elisa, siya ang aking naging katuwang sa loob ng 10 taon. Siya ang nagpaligo sa akin. Siya ang nagpakain sa akin. Siya ang humawak sa aking kamay sa mga panahong pati ako ay gusto nang sumuko. Tumingin siya ng diretso sa kamera.
na para bang ako mismo ang kanyang tinitingnan. Si Elisa ang karapat-dapat sa lahat ng mayroon ako. Ang bahay ay dapat mapunta sa kanya. Ang pera ay dapat mapunta sa kanya. Hindi nito mababayaran ang lahat ng kanyang isinakripisyo, pero ito lang ang mayroon ako. Sandali siyang tumigil. Iniiwanan ko ang aking mga anak ng kaunting halaga dahil mga anak ko pa rin sila. Ngunit kung pipiliin nilang labanan ang testamentong ito, kung susubukan nilang agawin mula kay Elisa ang nararapat sa kanya, wala silang makukuha. Iyan ang aking huling salita. Nagtapos ang video. Nakatulala lang ako sa screen, hindi makapagsalita. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa aking mga pisngi. Narinig ko mula mismo sa kanya. Ang pagpapatunay, ang pagmamahal, ang katarungan. Kinuha ni Attorney De Leon ang isang pitsel ng tubig at nagsalin sa isang baso para sa akin. Sinabi niya, mayroon pa. Itinulak niya ang makapal na folder papalapit sa akin. Idinokumento ni Ginang Cora ang lahat. Binuksan ko ito. Nasa loob ang kanyang mga journal, mga sulat, mga testimonya mula sa mga nurse, mga resibo, isang bundok ng ebidensya na itinayo niya para protektahan ako. Siya ang lumaban para sa akin. Ang kailangan ko na lang gawin ngayon ay tumayo at kunin ang tagumpay na inihanda niya para sa akin. Pagkatapos kong mapanood ang video ni Nanay Cora, parang isang malaking bato ang naalis sa aking dibdib. Pero ang hindi ko alam, iyon pala ay simula pa lamang. Ang folder na itinulak ni Attorney De Leon sa aking harapan ay hindi isang simpleng folder. Ito ay isang testamento. Hindi isang legal na testamento na gawa sa papel, kundi isang testamento ng pagmamahal, sakit, at katotohanan na isinulat ni Nanay Cora gamit ang mga huling piraso ng kanyang lakas. Nanginginig kong binuksan ang folder. Ang unang pahina ay mula sa isang journal. Ang sulat kamay ni Nanay Cora ay medyo nanginginig na, ngunit malinaw pa rin. Nakasulat dito ang mga petsa. Bawat petsa ay may katabing maikling tala. Agosto 15, kaarawan ko. Tumawag si Ramon, 5 minuto lang. Nangumusta, tapos nangutang. Hindi nagtanong kung kumusta na ako. Setyembre 2, dapat ay bibisita si Christina ngayon. Nag-text, kanselado daw. May bigla ang lakad. Inihanda ko pa naman ang paborito niyang sinigang. Oktubre 10, gabi. Masama ang pakiramdam ko. Tinawagan ko si Ramon, hindi sinasagot. Tinawagan ko si Christina. Naka-off ang telepono. Si Elisa lang ang kasama ko. Hinawakan niya ang kamay ko buong gabi. Habang binabasa ko ang bawat salita, parang muli kong nararanasan ang bawat araw ng kalungkutan at pag-iisa na pinagdaanan niya. Hindi niya ito sinasabi sa akin noon. Tinitiis niya ang lahat sa katahimikan. Ngunit sa journal na ito, sumisigaw ang kanyang sakit. Sumisigaw ang kanyang paghahanap sa pagmamahal ng kanyang mga anak. Ang journal na ito ay hindi lang listahan ng mga petsa. Ito ay isang talaan ng bawat pangakong napako, bawat paglimot, bawat pagpapabaya. Kasunod ng journal ay mga sinumpaang salaysay. Mga salaysay mula sa mga nurse na tumutulong sa amin sa mga huling linggo niya. Bawat isa sa kanila ay nagsasabi ng iisang bagay. Si Ginang Elisa lang po ang palaging nandoon. Wala po kaming ibang nakitang kapamilya maliban sa kanyang manugang. Minsan po, naririnig naming tinatawag ni Ginang Cora ang pangalan ng kanyang mga anak. Pero si Ginang Elisa po ang laging sumasagot. Nandito po ako, Nanay. Ang mga salaysay na ito ay hindi galing sa akin. Galing ito sa mga taong walang kinikilingan, mga taong naging saksi sa aking pag-aalaga at sa kanilang pagkawala. At sa ilalim ng lahat ng ito, may isang makapal na pligo ng mga resibo ng gamot, mga resibo mula sa ospital, mga resibo na ako ang pumirma at nagbayad gamit ang sarili kong ipon. Naalala ko ang mga pagkakataong sinasabi ni Ramon. Hindi na pala sakop ng insurance ni Nanay iyan. O kaya, wala pa akong pera ngayon, Elisa. Abonohan mo na muna. Ang mga abonong iyon pala ay hindi na nabayaran. Hindi ko iyon sinisingil. Hindi ko iyon inisip. Dahil para sa akin, hindi iyon utang. Iyon ay pagmamahal. Ang kailangan ni Nanay Cora
ibinibigay ko. Simple lang, pero hindi pala simple para kay Nanay Cora. Maingat niyang itinago ang bawat resibo. Bawat piraso ng papel ay isang katibayan ng aking sakripisyo at ng kanilang kawalang pakialam. Ito ang bundok ng ebidensya. Isang bundok na itinayo ni Nanay Cora. Bato sa bawat bato, luha sa bawat luha. Itinayo niya ito hindi para sa paghihiganti. Itinayo niya ito para sa katarungan. Tumingin ako kay Attorney De Leon at ang aking mga mata ay puno ng mga luhang hindi ko na mapigilan. Sabi ko, hindi ko po alam na ginagawa niya ang lahat ng ito. Ang tanging ginawa ko lang po ay alagaan siya. Ngumiti ang matandang abogado. Isang ngiting puno ng pag-unawa. Sabi niya, alam niya iyon, Ginang Elisa. Alam niyang hindi mo ito gagawin para sa iyong sarili. Alam niyang hindi mo kayang ipaglaban ang iyong sarili. Kaya, siya na ang lumaban para sa iyo. Inayos niya ang mga papeles sa mesa. Ang pekeng testamento laban sa tunay na testamento. Ang kanilang kasakiman laban sa pagmamahal ni Nanay Cora. Ang kanilang mga kasinungalingan laban sa bundok ng katotohanan na nasa harapan ko ngayon. Tinanong niya ako, ano po ang gusto ninyong gawin ngayon? Sa tanong na iyon, biglang nagkaroon ng kalinawan ang lahat. Ang takot sa aking puso ay napalitan ng tapang. Ang pag-aalinlangan ay napalitan ng katiyakan. Tumingin ako sa kanya, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, narinig ko ang sarili kong boses na puno ng kapangyarihan. Sabi ko, gawin po natin kung ano ang gusto ni Nanay Cora. Ipaglaban po natin ang tama. Ang bundok ng ebidensya ay hindi na mananatiling nakatago. Oras na para gumuho ito sa ibabaw ng mga taong nagtayo ng pader ng kasinungalingan. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip. Sa gabay ni Attorney De Leon, isinampa namin sa korte ang tunay na huling habilin ni Nanay Cora. Pagkatapos noon, pumunta kami sa istasyon ng pulis. Dala namin ang kopya ng pekeng testamento na nakuha ni Attorney De Leon, kasama ang kopya ng tunay na testamento at ang video ni Nanay Cora. Ang detective na humawak sa kaso namin ay isang babae na halos kaedad ko. Ang kanyang mga mata ay puno ng simpatya, ngunit ang kanyang mga kamay ay mabilis at episyente habang tinatype niya ang aking salaysay. Tinanong niya, nasa inyo pa po ba ang orihinal na pekeng dokumento? Umiling ako. Hindi po. Si Christina, ang hipag ko, ang may hawak nito. Tumango siya. Ayos lang po iyon. Kukunin namin iyon bilang ebidensya. Huwag na po kayong makipag-ugnayan sa inyong asawa o sa kanyang kapatid. Kami na po ang bahala doon. Paglabas ko ng istasyon ng pulis, parang gumaan ang aking pakiramdam. Ipinagkatiwala ko na ang laban sa mga taong mas may kakayahang humawak nito. Ngayon, ang kailangan ko lang gawin ay bumalik sa nararapat sa akin. Makalipas ang 3 araw, bumalik ako sa bahay. Ang aking bahay, hindi na ako kumatok. Ginamit ko ang sarili kong susi na matagal ko nang itinago. Pagpasok ko, nadatnan ko silang nag-iimpake. Pero hindi ang kanilang mga gamit. Ang mga gamit ni Nanay Cora, may mga kahon sa lahat ng dako, may mga presyo na nakadikit sa ilang mga muebles. Ibebenta nila ang lahat, ang bawat alaala, ang bawat piraso ng buhay ng kanilang ina. Natigilan sila nang makita ako. Ang mukha ni Ramon ay puno ng galit. Anong ginagawa mo dito? Sigaw niya. Tapos na. Ang 48 oras mo. Sa likod niya, si Christina ay nakatingin sa akin na parang multo. Ngumiti lang ako ng malumanay. Hindi ako nagsalita. Hindi na kailangan. Dahil sa sandaling iyon, may kumatok ng malakas sa pinto. 2 sasakyan ng pulis ang huminto sa tapat ng bahay. Ang bahay na inaangkin nila. Pumasok ang mga pulis, kasama ang babaeng detective. Ipinakita nila ang kanilang mga badge at isang warrant. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Ramon. Mula sa galit, naging pagkalito, at pagkatapos ay naging purong takot. Sinubukan niyang magpaliwanag, magdahilan. Ngunit ang ebidensya ay matibay. Ang pekeng testamento, ang video, ang mga salaysay, doon mismo sa sala,
Sa harap ng mga gamit na pinag-iinteresan nilang ibenta, pinusasan sila, si Ramon at si Cristina. Habang isinasakay sila sa sasakyan ng pulis, nakatingin lang ako mula sa bintana. Walang saya, walang pagdiriwang, tanging isang malalim na kalungkutan. Kalungkutan para sa isang pamilyang sinira ng kasakiman. Kalungkutan para kay Nanay Cora, na tiyak na ayaw makita ang kanyang mga anak sa ganitong kalagayan. Ngunit alam ko, ito ang kailangang mangyari. Ito ang katarungan. Nang umalis na ang mga pulis, naiwan akong mag-isa sa bahay. Ang katahimikan ay nakakabingi. Dahan-dahan kong nilibot ang bawat silid. Ang amoy ni Nanay Cora ay nandoon pa rin. Ang kanyang mga larawan sa dingding. Ang kanyang paboritong upuan. Ngunit ngayon, ang bahay na ito ay hindi na simbolo ng aking serbisyo. Ito na ang simbolo ng aking kalayaan. Inayos ko ang mga gamit na kanilang ginulo. Itinabi ko ang mga kahon. Isa-isa kong ibinalik ang mga gamit ni Nanay Cora sa kanilang mga tamang lugar. Habang ginagawa ko ito, parang nararamdaman ko ang kanyang presensya. Parang naririnig ko ang kanyang bulong. Maligayang pagbabalik, Elisa. Maligayang pagbabalik sa iyong tahanan. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, natulog ako ng mahimbing sa bahay na iyon. Isang tulog na walang pag-aalala, isang tulog na may kapayapaan. Ang kamay ng batas ay kumilos na, at ang hustisya, kahit na antala, ay sa wakas ay dumating na rin. Ang gabi, pagkatapos ng aresto ay tahimik. Ngunit ang katahimikan ay binasag ng pagring ng telepono. Nakita ko ang pangalan ni Paulo sa screen. Huminga ako ng malalim bago ko ito sinagot. Sa kabilang linya, narinig ko ang kanyang paghikbi. Hindi siya makapagsalita ng diretso. Tanging mga salitang putol-putol. Mama, patawad po. Iyon ang simula. Gabi-gabi pagkatapos noon, tumatawag si Paulo. Noong una, ang aming pag-uusap ay puno ng awkward na katahimikan na binabasag lamang ng kanyang paulit-ulit na paghingi ng tawad. Hindi ko po alam, ma. Sabi niya isang gabi, ang kanyang boses ay basag. Pinakita sa akin ni Papa yung papel. Akala ko totoo. Akala ko, galit ka lang dahil sa pagkawala ni Lola kaya ka umalis. Hindi ko alam na pinalayas ka nila. Hindi ko siya sinagot kaagad. Hinayaan ko siyang maramdaman ang bigat ng kanyang mga salita. Hinayaan ko siyang pakinggan ang sarili niyang mga dahilan. Pagkatapos ng ilang sandali, tinanong ko siya ng mahinahon. Tumulong ka ba sa paggawa ng pekeng testamento, Paolo? Mabilis siyang sumagot. Hindi po. Mama, maniwala ka po. Hinding-hindi ko po gagawin iyon. Nakita ko lang po iyon pagkatapos ng lahat. Umiiyak na naman siya. Dapat po nagtanong ako. Dapat po kinuwestiyon ko. Dapat po kayo ang kinausap ko. Sa sandaling iyon, may pagkakataon akong magalit. May pagkakataon akong isumbat sa kanya ang lahat. Pero ano ang maitutulong noon? Nakikita ko na ang kanyang pagsisisi. Kaya sa halip na galit, pinili ko ang katotohanan. Paolo, sabi ko, at ang boses ko ay kalmado, ngunit may diin. Ang dapat mong ginawa ay ang dalawin ng lola mo noong nabubuhay pa siya. Ang dapat mong ginawa ay ang tawagan siya ng mas madalas kaysa sa minsan sa isang buwan. Ang dapat mong ginawa ay ang mag-alok na bantayan siya kahit isang gabi lang, para naman nakatulog ako ng diretso. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Walang dahilan, walang paliwanag, tanging ang bigat ng katotohanan. Pagkatapos, pinalambot ko ang aking boses. Pero, pagpapatuloy ko, 23 taong gulang ka pa lang noon. At ang ama mo, ang iyong ama, ang nagsabi sa iyo na okay lang ang lahat. Na okay lang si Lola. Na okay lang ako at naniwala ka sa kanya. Naiintindihan ko iyon, anak. Sa pagtanggap kong iyon, mas lalo siyang napaiyak. Iyon siguro ang kailangan niya. Hindi ang aking galit, kundi ang aking pag-unawa. Unti-unti, ang aming mga pag-uusap ay nagbago. Hindi na lang ito tungkol sa paghingi ng tawad. Nagsimula siyang magtanong tungkol kay Lola Cora. Mga tanong na hindi niya kailanman itinanong noong nabubuhay pa ito.
Kumusta po ba si Lola noong mga huling araw niya, ma? Ano po ang paborito niyang kwento? Masaya po ba siya? At ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Hindi ang mga pinatamis na bersyon, kundi ang mga totoong kwento. Ikinuwento ko kung paano siya tumawa nang malakas sa isang joke na napanood namin, na halos matanggal ang kanyang suwero. Ikinuwento ko kung paano siya nagpupumilit mag-lipstick kahit hindi na siya makabangon sa kama dahil sabi niya, kailangan laging maganda. At ikinuwento ko ang umagang iyon nang hawakan niya ang aking kamay at sinabing, Elisa, ikaw ang anak na babae na pinangarap kong magkaroon. Isang gabi, tinanong niya, bakit po hindi niya sinabi sa akin, ma? Bakit hindi niya sinabi na gusto niyang sa inyo mapunta ang lahat? Tumingin ako sa labas ng bintana, sa madilim na hardin. Sabi ko, dahil apo ka niya, Paolo, at mahal na mahal ka niya, pero alam din niya na hindi ka pa handang marinig ang katotohanan, na wala sa inyo ang handa. Ang proseso ng paghilom ay nagsimula sa mga pag-uusap na iyon. Ang pagsisisi ng isang anak ay naging daan para muling buuin ang isang relasyong winasak ng kasinungalingan. Hindi ito madali, ngunit alam kong ito ang tamang daan. Dahil ang isang ina, kahit gaano kasakit, ay palaging magbibigay ng pagkakataon sa isang anak na nagsisisi. Ang kaso sa korte ay umabot ng 3 buwan. Si Ramon at Cristina, sa payo ng kanilang abogado, ay umamin na lang sa kasalanan para sa mas magaan na sentensya. Si Ramon ay nahatulan ng 18 buwan sa bilangguan. Si Cristina naman ay 1 taon. Ang kanilang mga pangalan ay lumabas sa dyaryo. Ang kanilang kasakiman ay naging usap-usapan. Iyon ang naging katapusan ng kanilang kwento. Ngunit para sa akin, ito ay isang bagong simula. Maraming nagsabi sa akin na ibenta ko na lang ang bahay. Sabi nila, para makalimutan ko na ang lahat ng masasamang alaala. Pinag-isipan ko iyon. Sa mga unang linggo, bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa akin ng sakit. Ang upuan, kung saan umupo si Ramon, ang sala kung saan ako hinatulan. Ngunit habang tumatagal, napagtanto ko na ang bahay na ito ay hindi tungkol sa kanila. Ito ay tungkol kay Nanay Cora. Ito ay tungkol sa 10 taon ng pag-aalaga na ibinuhos ko sa loob ng mga dingding na ito. Ito ay tungkol sa pagmamahal na nabuo sa pagitan ng 2 babae na hindi magkadugo, ngunit naging mas matibay pa sa tunay na pamilya. Ito ay tungkol sa kung paano ako nakita ni Nanay Cora, tunay na nakita sa panahong ang sarili kong asawa ay matagal nang tumigil sa pagtingin sa akin. Kaya, hindi ko ito ibinenta. Sa halip, gumawa ako ng isang bagay na naiiba. Ginamit ko ang perang ipinamana sa akin ni Nanay Cora para magtayo ng isang bagay na magpapatuloy sa kanyang alaala. Isang bagay na magbibigay kahulugan sa lahat ng aming pinagdaanan. Itinatag ko ang isang foundation, isang support network para sa mga family caregiver na katulad ko, mga taong tahimik na nagsasakripisyo, na madalas ay nakakalimutan at hindi nabibigyan ng halaga. Isang lugar kung saan maaari silang magbahagi ng kanilang mga kwento, makahanap ng tulong, makakuha ng legal na payo, at higit sa lahat, maramdaman na hindi sila nag-iisa. Tinawag ko itong Bahay ni Cora. Ang mismong sala kung saan siya naghirap at pumanaw ay siya na ngayong naging sentro ng pag-asa at tulong. Tuwing weekend, si Paulo ay laging naroon. Siya ang aking naging regular na volunteer. Siya ang nag-aayos ng mga upuan para sa aming support group meetings. Siya ang nagtitimpla ng kape. Siya ang tahimik na nakikinig sa mga kwento ng pagod, puyat, at sakripisyo ng ibang tao. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang pagbabago. Dito, sa bahay ni Cora, natutunan niya ang leksyon na hindi na ituro sa kanya ng kanyang ama. Natutunan niya na ang pag-aalaga ay hindi isang pabigat. Ito ay isang pribilehiyo, at kung minsan, ito ang pinakamahalagang bagay na magagawa mo sa iyong buhay. Ang bahay ay napuno ng bagong buhay. Ang mga pader na dating saksi sa kalungkutan ay napuno na ng tawanan, ng mga payo, at ng mga yakap ng pasasalamat. Ang dating amoy ng gamot ay napalitan na ng amoy ng bagong timplang kape at pag-asa.
Hindi na ito ang bahay kung saan ako pinalayas. Hindi na ito ang bahay ni Ramon. Ito na ang bahay ni Cora. At ako, si Elisa, ang tagapag-alaga nito. Hindi na tagapag-alaga ng isang tao lamang, kundi ng isang komunidad. Isang hapon, habang nag-aayos kami ni Paulo ng mga upuan, bigla siyang nagsalita. Sabi niya, "Ma, ang galing pala ni Lola, no?" Tumingin ako sa kanya, nagtataka. "Paano mo nasabi?" Tanong ko. Ngumiti siya, dahil kahit wala na siya, nagagawa pa rin niyang mag-alaga ng napakaraming tao sa pamamagitan ninyo. Sa sandaling iyon, alam kong tama ang naging desisyon ko. Ang pamana ni Nanay Cora ay hindi lang pera o isang bahay. Ang tunay niyang pamana ay ang pagmamahal na kayang magbago ng buhay. At ang pamanang iyon ay patuloy na mabubuhay sa loob ng bahay ni Cora. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula nang pumanaw si Nanay Cora. Sa anibersaryo ng kanyang pagkamatay, ako at si Paulo ay nagtanim ng mga rosas sa hardin. Mga rosas dahil iyon ang paborito niya. Itinanim namin ang mga ito sa mismong lugar kung saan dati siyang nauupo sa kanyang wheelchair tuwing umaga, nakaharap sa sikat ng araw, ninanamnam ang init nito sa kanyang balat. Habang ang aming mga kamay ay abala sa lupa, tinanong ako ni Paulo, "Ma, sa tingin niyo po ba, babalik pa si Papa?" Ang tanong na iyon ay matagal nang nakabitin sa pagitan naming dalawa. Tumingin ako sa kanya. Ang aking anak, hindi na siya ang batang duwag na nakayuko sa sala. Isa na siyang binatang natututong harapin ang mga pagkakamali at bumangon mula sa mga ito. Inisip ko si Ramon, na malapit nang makalaya. Inisip ko si Christina, na marahil ay sinusubukang buuin muli ang kanyang nasirang buhay. Inisip ko ang 10 taon kung saan ginawa kong maliit ang aking sarili para lang maramdaman nilang sila ay malaki. Hindi ko alam, anak, sabi ko. At iyon ang pinakatapat na sagot na maibibigay ko. Siguro, balang araw, pero hindi na dahil sa kailangan. Hindi na dahil iyon ang inaasahan sa akin ng mundo. Kung mangyayari man iyon, mangyayari iyon dahil gusto ko. Tumingin siya sa akin. At gusto niyo po ba? Tanong niya. Ngumiti ako. Tanungin mo ako ulit pagkatapos ng 1 pang taon, sabi ko. Dahil sa ngayon, ang mahalaga ay ang ngayon. Ang hardin na ito, ang mga rosas na ito, ang anak kong kasama ko, ang bahay na ito sa aking likuran, at ang kapayapaan sa aking puso. Gabi. Pagkatapos ng isang mahabang araw sa bahay ni Cora, umupo ako sa sala, hawak ang isang tasa ng mainit na tsaa. Ang bahay ay tahimik. Ngunit hindi na ito ang katahimikan ng kalungkutan. Ito na ang katahimikan ng kapayapaan. Kinuha ko ang mga lumang photo album na iniligtas ko mula sa basurahan ni Ramon. Ang mga album na para sa kanya ay wala ng halaga. Dahan-dahan kong binuklat ang bawat pahina. Nakita ko ang mga litrato ni Nanay Cora noong bata pa siya, isang magandang dalaga na may mga matang nangangarap. Ang kanyang litrato sa kasal, masayang-masaya sa piling ng kanyang yumaong asawa. Ang mga litrato niya habang karga ang sanggol na si Ramon. Puno ng pagmamahal ang kanyang mga mata. Mga Pasko, mga kaarawan, mga graduation, mga ordinaryong Martes na noon ay parang wala lang, pero ngayon ay napakahalaga na. Bawat litrato ay isang kwento, bawat ngiti ay isang alaala, at sa bawat pahina, parang naririnig ko ang kanyang tawa. Nang marating ko ang huling album, sa pinakadulong pahina, may isang bagay na nakasuksok, isang pamilyar na papel na nakatupi. Kinuha ko ito. Ang sulat kamay ay sulat kamay ni Nanay Cora. Nanginginig, pagod, ngunit puno ng pagmamahal. Ito ay isang sulat na hindi ko pa nakikita. Isang huling mensahe. Binuksan ko ito. At nagsimula akong magbasa. Mahal kong Elisa, kung binabasa mo ito, ibig sabihin, nagtagumpay ang aking plano. Nakauwi ka na. Ligtas ka na. At sa wakas, natanggap mo na ang nararapat sa iyo. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Patawarin mo ako, anak, kung hindi kita nabigyan ng higit pa noong nabubuhay pa ako. Higit pang pagkilala, higit pang suporta, higit pang pagtatanggol laban sa kasakiman
ng aking mga anak. Maraming beses kong nakita ang iyong pagod, pero pinili kong manahimik. Maraming beses kong narinig ang kanilang masasakit na salita, pero nagbingi-bingihan ako. At iyon ang pinakamalaki kong pagsisisi. Pero ibinibigay ko sa iyo ito ngayon. Isang bagay na hindi ko naibigay noon, ang aking permiso. Undernani, permiso. Ang salitang iyon ay tumagos sa aking kaluluwa. Binibigyan kita ng permiso na itigil na ang pagsasakripisyo. Binibigyan kita ng permiso na huwag nang paliitin ang iyong sarili para lang magkasya ang iba. Binibigyan kita ng permiso na gamitin ang iyong espasyo, na humingi ng respeto at na alamin ang iyong tunay na halaga. Matagal ka nang naging arkitekto ng kaginhawaan ng lahat. Ngayon naman, magtayo ka ng isang bagay para sa iyong sarili. Ito ang aking huling basbas. Mabuhay ka, maging masaya ka, karapat-dapat ka, nagmamahal at nagpapasalamat ng lubos, Cora. Pagkatapos kong basahin ang sulat, doon na bumuhos ang lahat. Umiyak ako sa unang pagkakataon mula noong libing. Pero hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay isang bagay na mas komplikado. May halong pighati, oo. Pero mayroon ding ginhawa, may pasasalamat, at may isang pakiramdam na parang kalayaan. Sa sulat na iyon, pinalaya ako ni Nanay Cora. Pinalaya niya ako mula sa pagiging biktima. Pinalaya niya ako mula sa pagiging tagapag-ayos, tagapag-alaga, at tagasalo ng lahat ng problema. Sa huling basbas na iyon, ibinigay niya sa akin ang pahintulot na maging ako si Elisa. 62 taong gulang. May-ari ng isang bahay na may hardin ng mga rosas. Direktor ng Bahay ni Cora, isang pundasyong tumutulong sa mga caregiver sa 3 probinsya. Ina ng isang anak na unti-unting natututong maging isang mabuting tao. At ako ang babaeng minahal ng sapat ng isang tao na halos hindi ko kaano-ano, ngunit nakita ako ng malinaw na handa siyang lumaban para sa akin kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang pagmamahal na iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang bahay, anumang pera, o anumang testamento. Pero, syempre, masarap pa ring magkaroon ng bahay. Tumingin ako sa paligid ng sala, ang aking sala, sa aking bahay. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang tahanan. Hindi ito isang gusali, hindi ito mga muebles. Ang tahanan ay isang lugar kung saan ikaw ay ligtas. Isang lugar kung saan ikaw ay nakikita. Isang lugar kung saan ikaw ay minamahal. At sa gabing iyon, sa wakas, nakauwi na ako.